natin sa puntong ito ang ilan sa mga mapalad na nakatrabaho ni Tito Dolphy. Hindi ba siya lala? Patuloy natin kikilalanin si Tito Dolphy sa pamamagitan nila. Ito po, Shalala. kasama po rin natin ang isa sa Charlie Dolphy's Dolphy's Angel, si Angel. Liz Elandogan, Home Along Darili City Astal, si Direk Hill Portes ng Marcoba, at si Long Mejia na kasama ni Tito Dolphy sa uli niyang TV show dito sa TV5, ang Pidol's Wonderland. Long, kanina may mga kinukwento ka, sabi mo may mga masasaya kayong mga nangyari behind the scene. Pakikwento mo nga sa amin ito. Kamusta si Tito Dolphy? Baka trabaho din? Ay, oo, siyempre, sabi ko nga, pag ang isang artista nakatrabaho yung tulad ng isang Dolphy, pakiramdam mo, ganap ka na talagang artista eh. Dahil nung taping namin ng Pidol ng Wonderland, nakakatuwa, kinikwento ko nga kanina. Kami ni Brad Pitt, nakaupo siya, nilapitan namin ni Brad Pitt, kwentuhan kami, tawanan. Alam mo naman ako, mausisa ako, Tito. Sabi ko, Tito, ano ba nung panahon nung Sampakita Pingso, sabi ko, Tito, sabi ko, mga kapartner mo, no? Kwentuhan. Siguro kwentuhan kami mga 1 oras. Mababa si Direk Eric Quezon. O, Dad, ba't nandiyan ka pa? Kanina ka pa tapos ah. Tapos na ba ako? Sabi niya, oo, tapos ka na kanina pa. Itong lokong dalawa na ito, kinuwentuhan ako ng kwentuhan. Mapagalitan pa ako ni Shasha nito. Sabi ko, tinatawa ako ng tawa. Sabi ko, sige, ba't kayo nagkikwentong dalawa? Sabi ko, nakikinig ka naman eh. Sabi niya na nga kayo lumakad diretso. Napasarap ang kwento. Ay, pasarap ang kwento. Nakita mo na ba siya kahit isang beses na nagalit sa set? Ay, hindi ko nakita. Maski nung nakasama nga ako niyan sa Amerika, hindi ko nakitang kahit na yung hindi ko nakita nagalit. Basta nakatahimik lang, pakindat-kindat lang eh. Pag nakita, kindat eh. Kindat ng kindat. Sabi ko dito, suwag kindat ng kindat sa akin. Bakit? Sabi ko, kung babae ko, napaibig mo ako eh. Wow! Kasi ganun siya, palakindat lang yan eh. So, totoo nga yung kamandag niya, pati ikaw, nakala ka. Sabi ko nga. Pero Direk Hill, tatanong ko si Direk, paano ba mag-direct ng isang legend? Nasasabihan niyo ba yan? Nabibigyan niyo pa ba? Kailangan pa bang bigyan ng direksyon? Alam mo, nung mag-umpisa ako mag-direct kay Dolphy, kinakabahan ako. Sabi ko, how do you deal with an icon like Dolphy? Alam mo, napakadali. Kasi he listens to directions. He follows what you tell him. Of course, he will make some suggestions, pero ikaw pa rin ang masusunod. That made him great. Kasi he respect a director. Hindi katulad, mahirap pang i-direct yung mga, I will not mention names, no? Pero, Yeah. Ako natawa si Shalala. Direct na yun, kinabahan kami doon, Direk. Kinabahan ako doon, Direk. Huwag Nakala kang mo sila ang ganyan. direktor na nakikialam kung anong gagawin. But si Tito Dolphy was never like that. Not even suggestions, o halimbawa, Nagbibigay blocking. nagbibigay ng suggestions. And like for example, ito, lahat nga ng layaw ko doon sa Marcoba na sunod, sabi, I wanted an orchestra to do the scoring. So hindi ko masabi kay Dolphy because, my God, that's another 300,000. Malaki naman ang 300,000. So what we did, in-interlock namin yung film, pinakita namin sa kanya na synthesizer ang scoring. Sabi niya, alam mo, hindi tunog panahon ng hapon yan, ha? So siya ngayon. Oo. Ay sabi ko, Tito Dolphy, 300 ng orchestra. Hindi, kunin na ninyo, gawin na ninyo. Okay, di nangyari na. Alam mo, ang isa ko pang layaw dyan, sabi ko, Tito Dolphy, pwede sa Australia gawin ng final editing, final printing. Magkano yan? Di binigyan namin ng code. Medyo malaki-laki. Sabi ko, pwede daw utangin eh. Sige, punta ka na ng Australia. Ang galing. Alam, oo, di ba Kaya I consider myself very, very lucky for working with him because Marcoba is not an ordinary film. It's an epic. Yes. Naku, Diyos ko, isinara namin ang buong Taal at ginawa naming Maynila yung entry ng hapon. Alam mo, 5 camera. Walang takot. Guarantee dyan, Direk, maraming manunood uli ng mga. dapat ipalabas sana ulit. i-release nila ulit. I-release siya. Lahat ng mga pelikula ni Tito Dolphy Ang dami dapat. kong calls, no? Inviting me. Yung probe, na may in-interview na ako, may isa pang Yes, nag-interview.
And this is the third interview. Pero siguro itong unang lalabas. Direk, nakakalungkot man na nilisa na tayo ni Tito Dolphy, pumanaw na siya. Pero pagdating dun sa pagmamahal sa trabaho, yung disiplina, I think yun ang mga iniwan niyang mga talagang hindi natin makakalimutan na nandito sa industriya na ito. Kasi we all know that he's a great actor. He excelled at drama, excelled at comedy. Pero yung pagkatao niya at saka yung the way he treated the films he did at saka yung pagmamahal niya sa maliliit na workers. Napakalaking bagay yun na absent sa marami nating artista. Lalo na ngayon. These young people couldn't care less because it's all racket. Oo. Baby racket? Dadating sa yung pagod na pagod galing pala sa teleserye. At bubulong pa direct, hindi ako magla-lunch dito kasi magka-cut ng ribbon somewhere. May bumulong sa akin, sabi niya, direct 15,000 yun. Payagan mo na naman ako. Hindi ka makahindi, ano? Eto gusto ko malaman from Liz and Sita, mahilig ba siya mag-off script? Kasi syempre very spontaneous eh. Yung biglang may maiisipan siya, Sita na, a-adlib. How do you deal? Paano? Sasakyan, ganun. Sasakyan mo. Tapos, so nangyayari nga. Usually spontaneous din naman ang reaction Ayun. ng mga kaharap niya. Oo, meron ka bang parang favorite scene or most memorable taping? Ganyan. Or it's just a whole experience? It's just the whole experience. Actually, my most memorable was the first day. Kasi I was so overwhelmed. You know what I mean? Nakaharap ko si Dolphy, the legend. Di ba? And then I was supposed to be his boss. So parang hindi ko gawa. Paano mo isisigaw-sigawan? Dalawang take ako doon, tatlong take, ganyan. Dahil sa sobrang nervyos ko. But after that, he made me feel at home. And he's like, it's okay. Tao lang ako. Pero Tito Dolph, kayo yung pinapanood ko nung bata pa ako. You know what I mean? Masa-starstruck And ka then, talaga. anyway, after about 10 minutes, ganyan, he made me feel at home. And that's it. Yun na. Wala nang problema. Ikaw, Long, at kay Liz, ano Kay yung Liz. parang masasabi niyong maiiwan talaga na tatak ni Tito Dolphy sa inyo na panghabang buhay ay mabibitbit niyo rin sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan? Sa pamilya kasi nag-nurture siya, di ba? Tapos talagang tatay na tatay talaga ang ano niya, ang treatment niya sa mga katulad namin na bago noon. And then talagang yung very supportive at saka hindi siya madamot yung kahit sa material, sa pagtuturo, sa lahat ng bagay. Talagang yung uupuan ka para turuan ka kung anong dapat mong gawin. Sa Lalo na inyo sa bang amin. apat na angels, walang favoritism? Wala bang paborito si Tito Dolphy? Apat kayo di ba? Sa Dolphy si Angels. Wala ako nakikitang favorite kasi lahat naman lapit na lapit. Ako yung pinakamahiyain noon. Actually, nung araw na yon sila, syempre, mga Manila girls kasi yung mga yun. Ako from the province. So, napapansin lang niya na tawagin mo na si Liz kasi hindi ako lapit na lapit agad. Tapos ako kumakamay sa kanya, hindi muna humahalik, nahihiya. Tapos hanggang sa naging close na ako, ayun. Hanggang naging ninong ko, naging ko si Shasha, naging maid of honor ko nung kinasal ako, nung na-annulled yung marriage ng first husband, ng husband ko, yung sa first wife niya. Siya ang una-unang tinawagan si Tito Rodolphy na ikakasal na ako. Ayan, tuwan-tuwa siya sa akin. Ito last. Ikaw, Long. Bilang comedian, ano yung timing daw ni Tito Dolphy, impeccable. So ano bang, paano mo gagayahin yun kaya? Kaya nga, hindi mo magagaya Ayun yun. na nga Sabi yun. nga, hari yun Nag-iisa. Sabi ko, hari, mahirap. Ako nga, pagka-eksena ko si Tito, ako minsan pagka-iba ka-eksena ko, may mga ad-lib ako, pero sa kanya, Natatameme? Tatatameme ako, sabi ng director, anong nangyari lang? Wala, natitig Tito. Nawawala ako, di ba? Sa Pidols Wonderland, grabe yung timing niya. Partida na kaganon lang siya. Bigla, ma-adlib na si Tito Dolphy. Tsaka pagbitaw niya. Meron mangyayari. Pagbitaw niya, yung bitaw It's niya, a ang gift matindi. from God. He did not train for that. Talagang And that's why bigay sa kanya ng he Diyos. is a gift to all of us. Maraming salamat sa inyo, Liz, Direk Hill, Sita Long, sa inyong oras. Ay nako, And yan yung thank mga, you naiingit kami sa inyo in a way kasi napaka-personal lang yung mga experience, pero natutuwa din kami kasi binahagi nyo sa amin. Feel namin. Mamaya mga kapatid, ang mga anak at apo naman ni Dolphy ang makakausap ni Yeng sa Heritage Park. Magbabalik pa rin ang Good Morning Club. Diyan lang kayo. Okay. Lalo itong mga... Lungkot na may halong saya, na may halong bigat, daming patong-patong na emosyon na
memories na dami. Salamat. I love you. You'll always be a part of me. He used to tell us na lagi daw maging humble sa tao, sa mga katrabaho, laging maging on time sa set, and of course, wag makakalimot dun sa mga tao nga nakatulong sa akin na kung saan ako ngayon. I know he's in good hands. And I know that masaya na siya, na-lessen yung pain. Of course, natanggal yung pain. And we will miss you. We'll truly miss you. Mayroong awiting